una sa lahat. Batang nahulog sa imburnal, inanod hanggang sa creek at nalunod. Sinubukan pa siyang sagipin pero huli na. Ang buong detalye kaugnay niyan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Dobleng dagok sa dobleng taas presyo sa petrolyo ngayong linggo. Lagpas 5 piso yan kada litro. Higit 200 Pilipino gusto nang umuwi dahil sa tumitinding gera ng Israel at Iran. Pangulong Bongbong Marcos may panawagan sa mga Pinoy. Vice President Sara Duterte tinawag na scrap of paper lamang o patapong piraso ng papel ang impeachment complaint laban sa kanya. Dapat daw yan ibasura. Lalaki sa Taguig, binuhusan ng gasolina at sinilaban ng selosong kapitbahay. Habang sa Bulacan, negosyanteng bumibili ng burger, binaril at ninakawan. Alamin ang update sa galaw ng bagyo at low pressure area na binabantayan ng Pag-asa. At sa Frontline Showbiz, BTS Suga na nakakalabas lang sa military, may makasaysayang donasyon para sa mga may autism. Marami nang nagpapagas ngayong gabi dahil bukas na po ang simula ng higit 5 pisong taas presyo sa ilang produktong petrolyo. Hahatiin yan sa 2 araw ngayong linggo. Live mula sa Commonwealth Avenue sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Nina Ong Pauco. Nina, kumusta ang sitwasyon dyan? Mahaba ba ang pila ng mga sasakyan? Mean, andito nga tayo ngayon sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa isang gasolinahan dito sa Quezon City. At makikita natin ang karamihan na nagpapagasolina o nagpapadiesel ngayong gabi. At nagpapadiesel na sila ngayong gabi dahil sinusulit na nila ang gantong oras. Dahil bukas, big time oil price hike na. Simula bukas, 2 pesos and 60 centavos ang dagdag sa litro ng diesel, 1 peso and 75 centavos naman sa gasolina, habang 2 pesos and 40 centavos sa kerosene. Mauulit pa ang ganyang presyo sa Huwebes. Kung susumahin ngayong linggo, mahigit 5 piso ang itataas sa kada litro ng diesel. Mahigit 3 piso naman sa gasolina at halos 5 piso sa kerosene. Ayon sa DOE, dahil yan sa lumalalang tensyon ng Iran at Israel na posibleng makaapekto sa supply ng langis. Kahit hinati sa dalawa ang big-time oil price hike, hindi pa rin sang-ayon dito ang grupo ng mga tsuper. Parang ang gusto nga palabasin, may utang na loob tayo dahil hindi biglaan, pero isinsanumbitay ka pa rin. Panawagan ng grupong Piston, tanggalin na ang excise tax sa langis para mapababa ang presyo. Nakahanda naman ang fuel subsidy para sa mga PUV, kabilang ang mga jeep, bus, taxi at tricycle. 2.3 billion pesos naman ang paghahati-hatian nila. Hindi po ako nagkakamali, 2 billion para po dito sa fuel subsidy na ibibigay para sa ating mga driver po. Bukas po malalaman natin po lahat itong plano po. Pero sisimulan niyang ipamigay kapag sumampa sa $80 per barrel ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Kasalukuyan na itong nasa $78 per barrel. Kahit malaki ang itataas ng presyo ng petrolyo ngayong linggo, malabo pa ring aprubahan ang dagdag na piso sa pamasahe. Mean, hingan nga natin ang reaksyon ang isang motorista dito dahil sa 5 pisong taas presyo ng gasolina. Sir, ano pong pangalan niyo? Prince po. Yes po. Sir, ano pong epekto sa atin itong taas presyo ng gasolina? 5 piso din ang tinaas. Medyo mabigat din kasi siyempre biglaan tapos 5 piso agad. 2 beses sa isang linggo, 5 piso. Kaya po ba yun sa trabaho natin o sa pang-araw-araw na pang-gasolina? Medyo medyo makaka-aray din. Ano nga, nag-full tank na po ba kayo sa mga oras na to? Bale, kaka-full tank lang eh. Kaka-full tank lang. So, saan po yung biyahe nyo ngayon dyan? Payatas. So, 5 pisong tinaas. Grabe, di ba? Grabe po yung no? Opo kasi isang full tank ko nabot ako ng 4 na araw eh. Ewan ko lang ngayon. Ngayon, napakamahal talaga. Salamat, sir, Sige no? po.
At yun nga, mabigat sa kanya ang 5 piso nga taas presyo ng gasolina. Dumako naman tayo ngayon at mag-interview tayo ng isa sa mga motorista. Sir, yun po, ano pong pangalan niyo, sir? JR po, JR. Sir JR, ano pong epekto sa atin ng taas presyo ng gasolina? Ang laki po nun. Yun po, wala, kailangan tanggapin kasi yung biyahe naman, babawi na lang tayo sa kahit sobrang traffic. Pero sir, almost 5 pesos, tapos 2 linggo, next week or bukas. Bukas. Wala naman po tayo magagawa dyan, ma'am. Sa mga motorista. Ganun talaga, isang motorista yun. Kahit mahirap, ma'am, yun, tanggapin natin. Ganun lang talaga, laban lang. Laban lang talaga. Oo. Maraming salamat, Maraming Kuya JR. Maraming salamat, Kuya JR. No? Andito nga pa rin tayo sa Commonwealth Avenue. Nakausap natin ang ilang motorista. Si Kuya JR, sabi niya, laban nga kahit mahirap ang dagdag presyo ng gasolina. May Bok, isa ang hinanainga ng mga motorista at pasakit, dagdag perwisyo ang taas presyo ng gasolina. At hindi pa nila alam kung hanggang kailan ito. Bok, may balik sa inyo. Maraming salamat, Ninoong Pauco. Lalo pang dumami ang mga Pilipino sa Israel at Iran na humiling na mapauwi sa gitna po ng tumitinding sigalot ng dalawang bansa. Nanawagan na rin si Pangulong Bongbong Marcos sa mga Pilipino na magpasaklolo na sa ating mga embahada. Nasa frontline na balitang yan si Reniel Pawit. Tignan niyo ang lagay namin sa bomb shelter. Siksikan, marami sa kanila ay nakatayo na lang. Ganito ang lagay ng mga Pilipinong nagtatago sa isang bomb shelter sa Israel. Pagka nag-siren, takbuhan na dito sa loob ng bomb shelter sa ilalim. Dahil pa rin yan sa walang tigil na pambobomba sa isa't isa ng Israel at Iran. Pero sa gitna ng sigalot, sinamantala ng mga kawatan ang bahay ng isa sa mga OFW sa bomb shelter na si Shai. Pati kama at ilang gamit sa sasakyan ay tinangay. Pero para kay Shai, mas mahalaga sa kanila ang mabuhay. Dahil pagka marinig mo talagang iba. Ang nasa isip mo lagi, naku, may namatay na naman. At totoo po, sunod-sunod, lalo kung sumasapit na po ang gabi, ay kami nangangamba na. Higit 200 OFW sa Israel ang nagpalista na sa repatriation program ng gobyerno. Bukas naman darating sa Pilipinas ang 26 na OFW at isang turistang naiipit sa sigalot. Sa Iran naman, 6 na OFW at 2 turistang Pilipino ang nagpasa na ng repatriation request para makauwi sa Huwebes. 2 Filipino seafarers din ang nagpadala ng request. Nananawagan naman na si Pangulong Bongbong Marcos sa mga Pinoy sa Israel at Iran na makipag-ugnayan sa ating embahada. Inform them of your situation and do not hesitate to ask for assistance. Nothing is more important than the safety of every Filipino. Sa huling ulat, research facilities, airport at command and control facilities ng Israel ang tinira ngayon ng Iran. Ganti ito ng Iran ilang oras matapos pasabugin ng Amerika ang kanilang 3 pangunahing nuclear facilities. Halos mabura ng araw sa mapa ang naturang planta. Ibinida yan mismo ni US President Donald Trump. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Dahil dito, nagbanta ang Iran na gaganti sila sa ginawang pambobomba ng Amerika. Bagay na pinangangambahan ni Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez. Kaya nananawagan na rin siya maging sa mga Pinoy sa Amerika na maging alerto. Nagbigay naman na ng suporta sa Israel at Amerika ang ilan nilang kaalyadong bansa gaya ng Australia, United Kingdom, France, Japan at Saudi Arabia. Pero nananawagan silang idaan pa rin ito sa diplomasya. Habang ang North Korea at Russia, kinundena ang pagsawsaw ng Amerika sa gulo. Nagbabalita mula sa Frontline, Reniel Pawid, News 5. Ilang oras pa lamang nakakalipas, may ilang supertankers na pong umatras mula sa Persian Gulf dahil sa panganib na dulot ng pagpasok ng US sa giyera ng Israel at ng Iran. Ayon sa Singapore Straits Times, 2 supertankers na dapat ay papasok sa Persian Gulf biglaan pong umatras dahil sa panibagong panganib. Kapon kasi, bumoto ang Iranian Parliament na isara o harangan ang tinatawag na Strait of Hormuz sa bukana po ng Persian Gulf bilang reaksyon sa pagbomba ng Amerika sa Iran. Hindi pa po pinalang desisyon yan ng Iran pero ito na po ang inisyal na resulta. Meron bang epekto sa atin itong mga pangyayaring ito sa Persian Gulf? Gayong sobrang layo po natin dito. Malamang po, kung titignan po natin yung mapa, nasa kabilang sulok po ng mundo ang Persian Gulf. Nandun po tayo sa bandang Asya. Pero ramdam natin ang epekto sa ating mga bulsa. Mamayang hating gabi lamang ang simula ng pag-akyat ng halos 5 piso
ng presyo ng gasolina dito sa Pilipinas o diesel dito sa Pilipinas para sa digmaan sa pagitan ng Israel at Iran mula noong nakaraang linggo. Tandaan na malaking bahagi ng oil imports natin ay galing po sa gitnang silangan. Sa pagpasok ng Amerika sa digmaan at sa bantang isara ang Persian Gulf, maring tataas pa ito lalo. Bakit po? Kung titingnan mo kasi ang mapa ng Persian Gulf, para po itong embudo na naharangan dito. Ito yung embudo niya pero naharangan ng label eh. Sa paligid po ng Persian Gulf, ang mga major oil producers ng gitnang silangan. Halimbawa, ang Iran, ang Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain at Qatar, at ang UAE at ang Oman. At ang langis na kanilang nilalabas ay dinadaan sa Persian Gulf. Dito po, gamit po mga supertanker. Dito po ang ruta, ilang naharangan dito, pababa po dito sa Gulf of Arabia at papunta po ng Indian Ocean bago pumunta sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pansinin po ninyo ang halos kabuuang hilaga ng Persian Gulf. Yan po ay Iran. Lahat po yan, Iran. Maliban lang dito, Iraq na ito. At ito ay Kuwait. So, kita po ninyo, yan po ang coastline ng Iran. At ito po ang pinaka-embudo ng Persian Gulf, ang tinatawag na Strait of Hormuz. Okay, naharangan din siya. Isang makitid po na daanan ng Persian Gulf sa pagitan po ng Iran at ng Oman. Dito po sana, kita ninyo dito yung dulo ng Oman at ito naman po ay bahagi ng Iran. 33 kilometers lamang po ang lawak niyan sa narrowest point ng Strait of Hormuz. Diyan po sa embudong yan, dumadaan ng isa sa about 4 na litro o 25% na langis na binibenta po sa buong mundo. At sa langis na yan, 85% po ay nakadestino sa atin sa Asia. Kaya po kung magkaipitan sa lugar na yan, damay talaga ang presyo ng langis sa atin po sa Pilipinas. Dagdag pa yan, diyan po dumadaan ang 30% ng natural gas o LPG. Ito pa, sa hilagang bahagi ng embudong yan, meron pong mga military bases ang Iran kung saan maaaring mag-deploy ang Iranian Navy at Air Force para harangan ito pong Strait of Hormuz. Isang halimbawa po itong Larak Island kung saan merong military forces ang Iran. At ito po, banda dyan sa taas, ito po, ang Bandar Abbas. Ito po ay isang major Iranian naval at airbase and port. Literal po na nasa leg mismo siya ng embudo. Kung tumingin ka sa bandang kanluran naman, kung dito po ang Strait of Hormuz, bandang kanluran, sa gitna mismo ng Persian Gulf na kontrolado pa ng Iran ay may dalawang isla kung saan meron itong military installations. Ito pong Abu Musa na nasa bukana po ng embudo. Sa satellite image po niya, makikita po ang isang major airbase. Meron po siyang sariling airstrip at mga ports. At sa bandang kanluran po niya, meron pang isa pang islang okupado ng Iran, ang tinatawag na Siri Island, kung saan meron siyang tinatawag na Siri International Airport, kahit mukhang wala namang turistang dumadaan doon o dumadayo doon. Ang tanong siyempre, kung gugustuhin ba ng Iran, may sasara ba nito ng tuluyan ang Persian Gulf? Sa kasaysayan po ng giyera sa gitnang silangan, nakailang beses na pong nagbanta ang Iran na ipapasara ito. Sa huli, napipigilan din ang Iran. Yun lang, asahan ng patuloy na pagtaas ng tensyon sa rehiyon na ito at ramdam na ramdam po natin dito sa mga istasyon ng gasolina dito sa Pilipinas. Tinawag na scammer ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos. Sinagot ng Malacanang sino ba ang tunay na nambubudol. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Si Pangulong Bongbong Marcos ang pinulutan ni Vice President Sara Duterte sa dinaluhan niyang Free Duterte Now rally sa Melbourne, Australia nitong weekend. Kabilang dyan ang sinabi ng Pangulo na hindi siya nakikialam sa impeachment case ng BC. He gives conflicting statements truly. The very first day of his administration, he has not followed through with any of his campaign promises. And budol in English is scam, no? Yeah. We're not surprised. He has the hallmark of a scammer. Welta dyan ng palasyo. Budol? Talaga?
Hindi ko alam kung sino ba ang nambudol. Hindi sa pag-uutos sa amin na focus sa trabaho at hindi pamumulitika. Sino ba talaga ang nambubudol? Dagdag pa ng bise, nagsisisi siyang nakipag-uniteam noon kay PBBM. Unfortunately, I did not vet properly. I apologize for that decision, ma'am. To run with Bongbong Marcos. Si PBBM ba, nagsisisi kaya? Wala po ako nadidinig sa Pangulo na siya po ay nanghinayang. Kung siya man po ay nakipag-team up sa Vice Presidente. Kung may nagsisisi man na sa kanya ay maka-team up siya, it's their loss, not the President's. Kinwestiyon din ni VP Sara ang paglobo ng utang ng Pilipinas sa 16 trillion pesos gayong wala naman daw nakikitang proyekto. Buwelta ng Malacanang galing sa Duterte administration ang utang. Sa panahon nga raw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nasa 12.79 trillion pesos ito. Higit 115% daw ang itinaas. Mahirap turuan ang walang alam at walang balak umalam. Mahirap din buksan ang mata ng bulag at nagbubulag-bulagan. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Naipit ang 3 sasakyan matapos maatrasan ng jeep sa paahon na kalsada sa Antipolo, Rizal. May rider na sugatan habang may pasaherong nakaligtas nang tumungtong siya sa bubong ng tricycle. Nasa frontline ng balitang yan si Bon Gualvez. Ipit sa traffic ang mga motoristang yan sa sumulong highway sa Antipolo, Rizal nang biglang umatras ang isang jeep. Ang lalaking nakasabit sa jeep, nag-ala Spider-Man, napunta sa bubungan ng naatrasan ding tricycle. Bahagya namang masama ang bagsak ng isang rider na unang natrasan. Nahulog siya sa gilid ng barrier. Bukod dyan, napinsala rin ang harapang bahagi ng isang kotse. Ano bang nangyari at biglang umatras ang jeep? Paliwanag ng driver. Kahit anong 100 ko po, hindi ko mapit. Kaya anong marami pa akong pasayro. Binarrier ko na nga po, nakasunod naman po sila. Kwento ng nadamay na tricycle driver, napansin niyang tila nahihirapan ng jeep sa paahong bahagi ng kalsada habang traffic. Dapat magka-counter sana. Ang bilis, bigla na siya umatrasan. Hindi na niya nakontrol. Wala namang namatay sa aksidente, pero nasugatan sa binti ang natrasang rider. Nagkaaregluhan naman ang mga biktima at ang jeepney driver. Sabi ng mga otoridad, halos isang beses kada linggo kung magkaroon ng aksidente dito sa may sumulong highway. Malimit daw magkasagayan yung mga sasakyan at motorsiklo, lalo na doon sa pataas na bahagi ng kalsada kung saan nakapwesto yung U-turn slot. Paalala ng mga pulis sa mga motorista, panatilihin ang safe distance para raw maiwasan ang nangyaring disgrasya. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Nalunod sa creek ang 8 taong gulang na batang lalaki sa General Trias City sa Cavite. Ang biktima naliligo sa ulan nang mahulog umano sa Imburnal. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Sa creek na yan, sa gilid ng isang subdivision sa Barangay San Francisco, General Trias, Cavite. Natagpuan ang 8 taong gulang na lalaki kahapon. Wala na siyang saklot sa katawan. Sinubukan pa siyang i-revive ng isang residente. Maya-maya, may dumating ng responde mula sa barangay. Dinala pa siya sa pagamutan pero wala na siyang buhay. Ayon sa pamunuan ng barangay, naliligo sa ulan ang bata kasama ang kanyang mga kalaro sa isang subdivision. Nahulog daw ang bata sa imburnal at nalunod sa creek. Nakuha na siya dito sa katabing subdivision dito sa lugar namin. Ang layo kasi ang layo nung pinaghihinala ang nahulog na imburnal doon sa pinagkuhanan. Yung imburnal po doon sa pinapaligo niya sa subdivision, hindi siya pamilyar, hindi alam. Bago nito, inireport daw ng magulang na nawawala ang kanilang anak ng halos 3 oras na. Para wala na ulit makapasok sa imburnal, nagpalagay ng harang ang barangay. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. 3 minero ang patay nang matabunan sila ng lupa sa kanilang bahay sa Itogon, Benguet. Nahirapan ng mga rescuers na ma-recover ang kanilang bangkay dahil sa malalaking tipak ng bato. Ayon sa mga otoridad, ilang araw na maulan sa lugar kaya malambot ang lupa. Bumaha naman kanina sa Metro Manila dahil sa malakas na ulan. Bumagal ang traffic sa Araneta Avenue at Maria Clara Street sa Quezon City. Nabuwal naman ang mga nakaparadang motorsiklo sa Commonwealth dahil sa lakas ng hangin.
kapatid, dalawang weather systems ang binabantayan ng Pag-asa. Isa dyan ang low pressure area sa kanluran ng Zambales na hinahatak ang habagat. Naroon din ang bagyong Sepat sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, wala nakikitang epekto sa bansa ang nasabing bagyo. Samantala, ayon sa Metra, bukas o Miyerkules ng umaga, posibleng lumabas ng PAR ang LPA. Magdamag itong magpapaulan sa Pangasinan, Zambales at sa Bataan. Paulan din dulot ng habagat sa Calabarzon, Mindoro Province, Palawan, Ilocos Region, Central Luzon at ilang lugar sa Cordillera at sa Cagayan. Dito naman sa Metro Manila ay posible na ring umulan umaga pa lamang. Sa tanghali naman magsisimulang umulan sa Kabisayan at sa Mindanao. Showbiz tonight na tayo. Intense ang aksyon at kilig sa kapatid seryeng Totoy Bato. Nagsimula na ang taping ng mga matitinding eksena ng underground fighting at bakbakan. Ang lead stars na sina Kiko Estrada at Bea Binene thankful sa guidance ng mga batikang aktor na sina Yula Valdez, Art Acuña at Noni Buencamino. Pati sir nga ng cast, mas titindi pa ang mga eksena sa mga susunod na episode. Kaya patuloy na subaybayan ang Totoy Bato na sa primetime primera ng TV5. Mas marami pang bakbakan, mas marami pang action, mas marami pang drama, mas marami pang kiligan. Times 2 ng lahat. Tuloy-tuloy ang pag-success sa career ni ang mutya ng Section E star Andres Mulak. In his solo endorsement era si Andres right after niyang magpakilig sa serye. Hindi pa nga raw siya makapaniwalang marami na ang nakakakilala sa kanya. Mapapanood ulit natin si Andres this August 15 sa Viva Arcada concert sa The Big Dome. Kasama niya dyan ang co-stars niya sa Ang Mutya ng Section E. Napapanood naman yan sa primetime primera ng TV5 pagtapos ng Frontline Pilipinas. Alam mo, actually, it's kind of nakakatuwa kasi nung nasa airport ako in Singapore, may fan nag-approach sa akin na taga-India, like bata, ganun. At sabi niya sa akin, oh my God, like, are you Kiefer? And I was like, I got so shocked kasi I wasn't in the Philippines, I was in Singapore, kaya nagulat talaga ako. Marami pa ako exciting chika mamaya, kaya dyan lang kayo. Susunod, ika-4 na impeachment complaint, pinababasura ni VP Sara Duterte. Korte Suprema na mismo ang nagsabi, second placer sa eleksyon, hindi pwedeng humalili sa na-disqualify na nanalong kandidato. Lalaki, sinilaban ng selosong kapitbahay sa Taguig. At BTS Suga, nag-donate ng higit 200 milyong piso para sa may mga autism. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sumemplang at dumiretso sa mga nanonood ng motosiklo nakikipagkarerahan sa Dipolog City, Zamboanga del Norte. Nawalan daw ng control ang rider. Agad namang sumaklolong ibang nanonood at dinala sa ospital ang mga sugatan. Inaalam na kung may pananagutan ba ang organizer ng drag racing event. Tinawag ni Vice President Sara Duterte na scrap of paper o patapong peraso ng papel ang impeachment complaint laban sa kanya. Dapat na raw yang ibasura. Narito ang aking report. Mag-aalas 6 ng gabi nang dumating ang messenger ng Fortune Narvasa and Salazar Law Firm para ihatid ang kopya ng sagot ng kampo ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa writ of summons na inisyu ng impeachment court noong June 11. 6 na kopya ang ibinigay ng kampo ng bise na may tig 35 pages. Nanindigan ng bise na wala siyang kasalanan. Nakasaad sa dokumentong ibinahagi sa media ni House Prosecution Panel spokesperson Antonio Bucoy na ang impeachment complaint laban kay VP Sara ay isa lang scrap of paper o patapong piraso ng papel. Walaan niya itong sapat na basihan at dapat nang ibasura agad ng Senado.
Binigyang din ng kampo ng bise ang parehong argumento ng kaalyado niyang si Senator Bato de la Rosa tungkol sa paglabag umano ng Kamara sa constitutional rule na nagsasabing isang beses lang pwedeng ma-impeach ang isang opisyal kada taon. Ang impeachment daw na isinampa noong Pebrero ay pang-apat na reklamo na. Sinadya raw na ipagpaliban ng aksyon sa unang 3 reklamo na nagsimula noong Disyembre para makaiwas sa 1-year rule. Pang-aabuso daw ito sa proseso ng impeachment. Sa ngayon, inaakusahan si VP Sara ng pagtatangkang ipapatay si Pangulong Bongbong Marcos, pag-abuso sa confidential funds, panunuhol at may kaugnayan sa extrajudicial killing sa Davao City. Pero git ng bise, walang ebidensya sa mga aligasyong yan. Mapapansin naman sa titulo ng sagot ng bise na kasaad na answer ad cautelam. Ibig daw sabihin yan, naghahain ng sagot ang depensa na may pag-iingat dahil baka may argumento pa silang nilalatag. Pero hindi raw ibig sabihin yan na hindi kinikilala ng depensa ang jurisdiction ng impeachment court. Maybe in their minds, they'd like to reserve some arguments, no? But in compliance with the order of the court, nag-file sila ng answer, but they're expressing that they're doing so with precaution. Ngayong natanggap na ng Clerk of Court ang kopya ng sagot ni VP Sara, bibigyan ng kopya sa Senate President at Presiding Officer Chis Escudero, Spokesperson Attorney Reginald Tonggol at lahat ng senador. Nakatakda namang magbigay ng reply ang depensa kaugnay sa sagot ng bise sa loob ng 5 araw. Napapatak sa Sabado kaya maaring sa Lunes, June 30 na ito maipasa. Hindi pwedeng iproklama ang second placer sakaling ma-disqualify ng nanalong kandidato noong nagdaang eleksyon. Ayon po yan mismo sa Korte Suprema na balak kwestiyonin ng COMELEC. Nasa frontline na balitang yan, Camille Samonte. Idineklara ng Korte Suprema na hindi pwedeng iproklama ang kandidatong pumangalawa o second placer sa eleksyon sakaling ma-disqualify ang kandidatura ng nanalong kandidato. Sa desisyon na isinulat ni Associate Justice Samuel Garland, iginiit niyang walang batas na nagbibigay ng otorisasyon para sa proklamasyon ng second placer. Sabi pa ng Korte Suprema, nilalabag ng second placer rule ang karapatang bumoto ng mga mamamayan dahil ipinipilit sa kanila ang leader na hindi naman nila ibinoto o pinili. Nag-ugat ang desisyon ng Korte Suprema sa petisyon ni Sultan Kudarat Governor Datu Pax Ali Magundadatu laban sa COMELEC at kanyang nakalaban noong 2022 na si Sharifa Akil Magundadatu. Iaapela naman ng COMELEC ang desisyon ng Korte Suprema. Gusto nating malaman anong implikasyon nitong desisyon doon sa nailabas na namin so far. May mga ilalabas po sana kami ngayon at saka sa susunod na araw. Gusto rin ng poll body na malinawan kung local positions lang ang pinag-uusapan o kung may implikasyon din ito sa national positions. Gaya sa kaso ni Congressman Benny Abante at Joey Chua Uy. Diniskwalipika ng COMELEC 2nd Division si Uy na nakakuha ng maraming boto. Kaya ang tanong, sino ang papalit kay Uy kung hindi pwede si Abante dahil second placer lang ito at dalawa lang din silang kandidato sa 6th District ng Maynila. So maaari po na hindi ma-apply yung mismong doktrina na bagong doktrina ng Korte Suprema sa issue ng succession. Napakalaki na implikasyon nung kung sino ang makakaupo after the election or before the election, after the election, cancellation ba o disqualification ng candidacy. Kailangan din daw mabigyan ng linaw kung kailan epektibo ang desisyon ng Korte Suprema. Mayroon kasi anya silang mga naunang pinaupo sa pwesto na second placer sa eleksyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Humihirit ng manual recount ng boto sa pagkasenador ang PDP sa Korte Suprema. Pinangunahan ni Atty. Israelito Torion at ng natalong kandidato noong May elections na si Jimmy Bondoc ang pagsusumite ng mosyon sa Korte Suprema. Una nang hiniling ng PDP noong Abril sa SC ang pag-isagawa ng mano-manong bilangan at pagtutol sa internet voting. Handa naman daw ang COMELEC na sagutin ang petisyon na inihain ng PDP laban. Pero oras daw na makapanumpa na ang mga sangkot na kandidato, sabi ng COMELEC, ang Senate Electoral Tribunal na ang may jurisdiksyon. Patay ang 2 batang magkapatid nang masunog ang kanilang bahay sa Sinakaban, Misamis Occidental. Magkayakap pa ang mga biktima ng matagpuan ng kanilang mga labi. Nakakandado umano ang bahay nang umalis ang kanilang nanay. Mabilis kumalat ang apoy sa bahay, nagawa naman sa light materials kaya't na-trap ang mga bata. Inalam pa ng Bureau of Fire Protection ang pinagmulan ng apoy. Sa Baguio City naman, 2 magkadikit na bahay na gawa rin sa light materials ang nasunog. Ayon sa lang residente, nagsimula raw ang sunog nang magsiga ng mga kahoy sa loob ng bahay ang isang lolo para raw pamatay ng mga lamok.
Sinugod sa ospital ang matanda matapos malapnos ang balat. Halos 2 oras inabot ang pag-apula sa sunog. May team up ang mga bigating artista sa family drama na Meet, Greet, and Buy. Full force, sina Piolo Pascual, Bel Mariano, Juan Carlos at Joshua Garcia. Makakasama nila dyan si Diamond star Maricel Soriano. Directed ito by Kathy Garcia Sampana. Ipapakilala sa pelikula ang pamilyang Pilipino. To be announced ang iba pang detalye. Itinanghal na grand winner sa Pilipinas Got Talent Season 7 si Ricardo Cadavero o mas kilala bilang si Cardong Trumpo. Sa kanyang final showdown performance, napabilib niya ang mga judge at audience sa kanyang mga trick sa trumpo. Huli niyang pasabog ang kanyang giant trumpo. Nakakuha siya ng near-perfect score na 99.5% mula sa pinagsamang judges score at public votes. Nag-uwi si Ricardo ng 2 million pesos cash prize. Susunod, lalaki sa Taguig, sinilaban dahil sa selos. Negosyante sa Bulacan, patay ng nakawan ng barilin. At the P-Pop Kings na SB19, special performer sa isang music award sa Taiwan. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa pool sa CCTV ang pagpatay sa isang e-bike driver sa Cebu City. Nakahinto sa intersection ng isang motor at e-bike. Maya-maya, pinagbabaril ng angkas ng motor ang driver. Namatay ang biktima. Napag-alamang kalalaya lang niya sa kulungan. Nagbabagong buhay na sana ang biktima at naging pastor pa nga. Inaalam pa kung sino ang pumatay sa kanya. Kritikal ang lagay ng isang lalaki sa Taguig matapos siyang silaban habang nakikipag-inuman. Ang ugat ng krimen, selos at hinalang may relasyon ang biktima at ang misis ng suspect. Nasa frontline na balitang yan si Hannibal Talete. Nakatambay at nagiinuman ang ilang magkakapitbahay sa eskinita sa Barangay Pitogo sa Taguig nang makunan sa CCTV nitong Biyernes ng gabi. Maya-maya pa, isang lalaking nakaitim ang biglang lumapit sa mga nagiinuman. Binuhusan niya ang isa sa mga nakaupo hanggang sa biglang nagliyab ang lugar. Nagpulasan ang mga residente. Tumakas din ang suspect na inabutan din ng apoy. Kwento ng mga nakakita. Gasolina ang ibinuhos at sinilaban ng suspect. May dalang supot, tapos bigla niya binuhos yung gasolina pala yung dala niya. Sabay sindi ng light, sabi niya, eto regalo ko sa'yo. Kritikal ang 28 anyos na lalaking sinilaban. Lapnos ang kanyang mukha at buong katawan. Hindi makatao yung ginawa niya eh. Grabe yung ano ng anak ko. Hindi ko halos patingin. Grabe talaga yung ginawa niya sa anak ko. Nadamay din ng isang babaeng naglalaba lang sa lugar. Emotional siya ng alalahanin ang nakakakilabot na karanasan. Nanginginig na yung mga anak ko eh. Nakita nila ako. Inaapoy. Ayon sa ina ng sinilabang lalaki, posibleng selos ang ugat ng krimen. Dati na raw pinagbantaan ng suspect ang kanyang anak. Nanghihinala raw kasi ang suspect may relasyon ang kanyang misis sa biktima. Sabi niya, manda ka. Di pa rin kayo tumitigil. Yun ang sinabi. Inabangan niya po sa trabaho ng anak ko. Pero sabi pa ng ina ng sinilabang lalaki, kahit sino raw sa lugar nila ay pinagsasalosan ng suspect. Ayon naman sa barangay, bago ang insidente, ay may umiiral na barangay protection order laban sa suspect. Ibig sabihin, ay pansamantala siyang pinagbawalan na pumunta sa lugar. Kasunod yan ng reklamo ng kanyang asawa ng pananakit. Patuloy na tinutugis ang suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5.
Sa pool sa CCTV ng barilin at pagnakawan ng isang negosyanteng bumibili sa isang burger stand sa Bulacan. Ang pamilya ng biktima masama ang loob sa anilay mabagal na responde ng mga otoridad. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Sa pulsakuha ng CCTV ang pagdating ng dalawang riding in tandem sa gasolinahan na yan sa Santa Maria, Bulacan. Nag-usap ang apat na sakay ng motorsiklo. Pinupuntirya pala nilang nakawan ng bumibili sa burger store na si Chris Mendoza, isang negosyante. Maya-maya, bumaba ang dalawang backride ng motorsiklo at nilapitan ng target. Inagaw ng mga kawatan ang bag ni Mendoza pero pumalag ito. Nakipagpambunong siya sa mga rider. Ilan saglit pa'y bumulagta ang biktima. Binaril siya ng mga suspect. Tumakas na ang mga kawatan. Tinangay pa nila ang motorsiklo ng biktima. Basta kampante ka lang dyan. Basta huwag mo isiping may tama ka para ano, ha? Ang mga tao sa paligid hindi malaman ang gagawin, kaya pinayuhan ng biktima na kumalma. Inabot umano ng kalahating oras bago rumusponde ang mga pulis. Dinala pa sa ospital pero binawian din ng buhay ang biktima. Masama ang loob ng pamilya ni Mendoza dahil sa mabagal umanong pagresponde ng mga pulis. Masakit din daw na tila pinagpiestahan muna ng mga nakakita na binidyohan si Mendoza imbis na humingi ng tulong. Imbis na dali na agad sa ospital, in-interview pa kung ano pa yung mga tinatanong, or sana tumawag na lang sana sa amin para mapuntahan din namin. Hustisya ang hiling ng pamilya ni Mendoza. Pwede mo namang agawin yung motor, bakit kailangan barilin mo pa? Kinuha nyo ng ganon-ganon lang, nakakala nyo para lang kayo pumatay ng manok. Nangangalap na raw ng karagdagan CCTV footage ang Santa Maria Police para matukoy ang mga salarin. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Panibagong insidente ng lumulutang na illegal na droga. Natagpuan ng higit 5 milyong pisong halaga ng cocaine sa dagat malapit po sa Calayan, Cagayan. Nadiskubre ng mga isda ang isang palutang-lutang na plastic. Agad naman siya o niyang tinimbre sa mga otoridad ang nakuha ang kontrabando na may timbang na 1 kilo. Dinala sa tanggapan ng PIDEA ang cocaine para po sa chemical analysis. Inaalam pa kung saan ang galing ang droga. Sa NAIA Terminal 2 naman sa Pasay City, nasabat ng higit 7 milyong pisong halaga ng ketamine mula sa isang South Korean. Pasakay sana sa flight na papuntang Cebu ang suspect nang maharang ang kanyang backpack sa final screening. Natagpuan nakasalit sa bag ang droga sa isang plastic bag na binalutan naman ng foil. Agad inaresto ang banyaga. Natapos na ang pag-asaayos sa Marilao Bridge sa bahagi ng North Luzon Expressway sa Bulacan. Dahil dyan, madadaanan na ang 4 na lane sa NLEX Marilao northbound na unang isinara para bigyang daan ng pagkukumpuni sa tulay. Ayon sa pamunuan ng NLEX, pinabilis nila ang pag-asaayos sa tulay matapos itong mapinsala dahil sa aksidente. Matatandaang nitong June 18 nang muling magkadisgrasya sa tulay matapos sumabit dito ang isang truck. Isa naman ang nasawi matapos mabagsakan ng kumalas na beam ng tulay. Abangan, nurse na sobrang hardworking, tumatagos na sa pinto. At BTS Suga, may malaking donation para sa may mga autism. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kaka-discharge lang sa military pero may pinatunayan agad si BTS Suga. May record-breaking siyang donation para sa may mga autism. 5 billion Korean won o higit 207 million pesos ang dinonate niya sa Severance Hospital sa South Korea. Gagamitin ito para sa pagpapatayo ng Autism Treatment Center. Ito na raw ang pinakamalaking donation na isang idol doon. Nitong Sabado lang na ma-discharge sa military si Yoongi. Dahil dyan, kompleto na ulit ang Bangtan Boys. At ang good news, ayon sa ilang report, maghahanda agad sila for their full comeback sa March 2026.
Bago pa man ang nalalapit na world tour ng Blackpink, may panibagong music collab ang member na si Rosé. Makakasama niya ang singer, songwriter, and influencer na si Alex Warren para sa kantang On My Mind. May pa-teaser ang American artist sa kanyang TikTok account. Sa June 27 na ang release ng kanilang upcoming song. Kasama rin ang On My Mind sa album ni Warren na ilalabas naman sa July 18. Dito naman tayo sa ating P-Pop Kings. Pasiklab kung pasiklab ang SB19 sa 2025 Hito Music Awards sa Taiwan. Pinerform nila doon ang hit songs nilang Dam at Dungka. Nakakolab pa nga nila ang Taiwanese boy band na Ozone sa kanilang kanta na Gento. Next, for SB19 ay ang kanilang simula at wakas concert this Sunday sa ZEP New Taipei Music Hall. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako po si Jenny Alipon. Happy Monday, mga kapatid. Hito Awards. Kala ko nga may mali eh. Hito pala talaga. Talaga Hito. Kala ko Hit Award. O kaya inihaw, di ba? O, para mas ating mabawang pampagood night, sa sobrang kasipagan, literal na tumagos na sa pintuan. Yan ang nangyari sa isang nurse sa Kidapawan City, North Cotabato. Siyempre, bumalik pa siya, si Nurse Jobelin. Nagpabalik-balik pa siya sa walang salabing pintuan para kumpirmahin kung talagang tumatagos siya. Ang kwento ng kanyang kaibigang uploader, lutang na raw dyan si Jobelin. Late night shift kasi. Hindi raw nito namalaya na hindi pa nalalagay ang salamin sa kanilang station. Ginagamit ng netizens ang katagang tumago sa pintuan kapag nakamamatay na ang kasipagan ng isang tao. Higit 1 milyong views na ang video. Natakot sila pag tayo tumago sa TV nila. Sa sobrang kasipagan natin. Oras na, tatrabaho pa tayo. Tawag-tawa, Miss May. Ano na yun? May balas na Ko na yun. Takot sila, di ba? Wala ka nahirit. Yes! Nalulisa natin si Sir Ed. Ibigay ko sa'yo Lunes na ito. Okay. May 4 na araw pa tayo. Yan po, Maghihiganti. 45 minutong pag-inayat sa malagang headlines. Balik tayo diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako naman po si Adling Gao. Magandang gabi.